Isang buwan mula ang revelasyon patungkol sa mga labi ng mga missing sabongeros na itinapon umano sa Taal Lake. Puspusan pa rin ang sinasagawang search and retrieval operations ng mga otoridad. Sa gitna nito, hindi naman maiwasang ipag-alala ng Department of Justice o DOJ ang komplikasyon ng operasyon sa mga divers. Narito si Dan Duhilio para sa detalye. Matinding sakripisyo ang pinapasa ng search and retrieval team sa Taal Lake ayon sa Department of Justice. Hindi lang kaligtasan kundi pati kalusugan ng mga divers at operatiba ang nakataya sa kanilang misyon. Sa kabila ng mahigit isang buwan na pagsisid at paghahanap dito sa Taal Lake, hindi lang pagod kundi pati kalusugan ng kapalit ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at PNP na kabilang sa retrieval operations. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Eliezo Cruz, nakakaranas ng skin irritation, ear infection, diarrhea, ubo, at sipon ang mga technical divers at the scene of the crime operatives na tumutulong sa operasyon. Dagdag pa ni Cruz, maliban sa mga sakit, nakaharap din ang mga tauhan sa panganib ng Taal water snake na may makamandag na kagat. Ayon sa Research Institute for Tropical Medicine, wala pang nalilikang antidote para rito sa Pilipinas. Batay sa datos ng DOJ, umabot na sa 401 skeletal remains ang natagpuan ng team mula nang simulan ang operasyon noong July 10 matapos ang pagsisiwalat ng isang whistleblower na nais maging state witness. Sa kanyang pahayag, sinabi nito ang mga nawawalang sabongero ay pinatay at tinapon sa lawa. Nangyari ang mga pahayag ni Cruz sa unang pagdinig ng House Committee on Human Rights na pinamunuan ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Sa kabila ng panganib sa Taal Lake, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon upang maiahon ang katotohanan at hustisya para sa mga nawawalang sabongero. Para sa EuroTV News, Dan Duhilio, sumasaludo sa bawat Pilipino.